Alam mo ba na meron akong mga sikreto kung bakit hindi nalulugi ang sari-sari store ko? Oo, mayroon akong sari-sari store at 5 taon na itong tumatakbo. Nagumpisa lang ito sa maliit na tindahan at kalaunan ay naging mini grocery store na. At ang totoo, hindi ito tungkol sa swerte. Hindi rin ito dahil mas maganda ang pwesto o mas malaki ang kapital ko. Ito ay nasa diskarte mismo kung paano mo papatakbuhin ang tindahan mo. At kung hindi mo alam ang mga sikreto na ito, malaki ang chance na maulit mo lang yung parehong pagkakamali na ginagawa ng karamihan ng tindahan. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 8 sikreto kung bakit walang lugi ang sari-sari store ko. Kaya kung gusto mong masiguradong hindi masasayang ang puhunan at magtuloy-tuloy ang kita ng tindahan mo, siguraduhin tapusin mo ang video na ito. Dahil ang bawat sikretong ito ay siguradong makakapagpalago ng sari-sari store mo, lalo na yung number 6. Ang pinakauna kong sikreto ay dapat kontrolado ang pautang. Kung mapapansin mo, maraming mga sari-sari store ang hindi tumatagal, hindi dahil kulang sa benta, kundi dahil sa maling pamamahala ng pautang. At isa sa pinakamalaking sikreto kung bakit lumago ang sari-sari store ko ay dahil kontrolado ko ang pautang. Sa totoo lang, hindi ako basta-basta nagpapautang sa kahit sino, kundi piling tao lang, yung mga taong kilala kong marunong magbayad, may salita, at may kakayahang magbalik ng pera sa tamang oras. Kasi tandaan mo, ang pautang ay hindi yan kita, kundi puhunan mo pa rin yan na hindi mo hawak. At naglalagay din ako ng limit. Kahit gaano pa kayo ka-close, may hangganan ang pwedeng utangin. At higit sa lahat, may malinaw na usapan. Kailan babayaran, magkano, at walang palusot. Dahil kapag walang sistema, dyan nagsisimula ang abuso. Isa pa, mas binibigyan ko ng priority ang cash buyers. Dahil sila yung nagpapabilis ng ikot ng pera. Kapag masyadong maraming utang, bumabagal ang cash flow. At kahit malakas ang benta mo sa papel, wala ka namang actual na pera. Kaya ang sikreto, hindi mo kailangan tanggalin ang pautang. Pero kailangan mo itong kontrolin. Dahil sa negosyo, hindi lang benta ang importante, kundi kung gaano kabilis bumabalik ang pera sa'yo. At doon talaga nagsisimula ang tunay na paglago. Kung sumasang-ayon ka na dapat kontrolado ang pautang ay i-comment mo naman sa ibaba. Ang number 2 naman ay mag-focus sa mabilis mabentang produkto. Alam mo ba kung bakit may mga sari-sari store na parang hindi nauubusan ng benta? Habang yung iba, punong-puno nga ng paninda pero parang walang kita. Pero ako, isa din sa mga sikreto ng sari-sari store ko kung bakit ito lumago ay dahil nakafocus ako sa mabilis mabentang produkto. Hindi ko pinupuno ang tindahan ko ng kung ano-anong produkto. Ang pinipili ko lang yung siguradong binibili araw-araw, yung hindi na kailangan pag-isipan ng customer. Kape sa umaga, soft drinks sa tanghali, noodles sa gabi, load anytime, yan ang mga produkto na tuloy-tuloy ang galaw. Kasi ang totoo, hindi paramihan ng paninda ang nagpapalaki ng kita, kundi pabilisan ng ikot ng pera. Mas pipiliin ko ang item na maliit ang tubo pero 10 beses mabenta sa isang araw, kaysa sa item na malaki nga ang kita pero 1 beses lang mabenta sa isang linggo. Kasi kapag mabilis ang ikot, mas mabilis din bumalik ang puhunan at mas mabilis kang nakakabili ulit ng bagong paninda. At iniiwasan ko rin yung mga produkto na matagal bago mabenta. Kahit mukhang okay ang kita, kung nakastock lang yan ng ilang linggo, parang naka-freeze lang ang pera mo. Kaya isa sa mga sikreto ko ay simple lang. Alamin mo kung ano ang mabilis mabenta sa lugar mo at doon ka mag-focus. Dahil sa sari-sari store, ang tunay na panalo hindi yung maraming paninda, kundi yung mabilis umikot ang pera. Dahil kapag mabilis ang ikot, siguradong tuloy-tuloy ang paglago ng negosyo mo. Ang number 3 na sikreto naman ay dapat may disiplina sa pera. Kung tatanungin mo ako kung ano ang pinaka-importante sa lahat ng sikreto sa sari-sari store, ito talaga yon, ang disiplina sa pera. Isa ito sa pinakamalaking dahilan kung bakit lumaki ang tindahan ko. Dito maraming nagkakamali. Iniisip nila na kapag may benta, parang ang sarap kumuha ng konti. Panggastos, pangmeryenda, pang kung ano-ano pa. Hanggang sa hindi mo namamalayan, nauubos na pala ang puhunan mo. Kaya ang ginagawa ko, mahigpit kong pinaghihiwalay ang pera ng negosyo at personal na pera. May sarili akong lalagyan ng puhunan at hindi ko yan ginagalaw para sa personal na gastos. Kahit gaano pa kaliit o kalaki ang kita sa isang araw, hindi ko basta kinukuha. May sistema, may nakalaan talaga para sa puhunan, may para sa tubo at may para sa sarili. Kasi ang totoo, hindi ka malulugi dahil sa kulang sa benta. Malulugi ka kapag kinakain mo ang puhunan mo. Dahil kapag nabawasan ang puhunan, kumukonte ang paninda.
Kapag kumonte ang paninda, kumukonte ang benta hanggang tuluyan ng humina ang tindahan mo. Kaya kung gusto mong lumago ang sari-sari store mo, magsimula ka sa simpleng bagay. Disiplinahin mo ang sarili mo sa pera dahil sa negosyo, hindi lang sipag ang kailangan, kundi kontrol sa sarili. At yan ang tunay na nagpapalaki ng kita. I-comment mo sa ibaba kung naniniwala ka ring hindi dapat ginagalaw ang pera sa negosyo. Ang number 4 naman ay dapat may suki system. Alam mo kung bakit may mga sari-sari store na kahit may katabing tindahan, sila pa rin ang laging pinipilahan. At isa rin ito sa mga diskarteng ginagawa ko. Mayroon akong maayos na suki system. Hindi ko tinatrato ang customer ko bilang simpleng bumibili lang. Kilala ko sila. Minsan pati pangalan nila. Alam ko kung ano ang madalas nilang binibili, anong oras sila dumarating, at ano ang usual na kailangan nila. Dahil doon, nagiging personal ang experience nila sa tindahan ko. At kapag nararamdaman ng tao na kilala at pinapahalagahan sila, bumabalik at bumabalik sila. Hindi man ako laging pinakamura na tindahan, pero dahil may tiwala na sila sa akin, hindi na sila naghahanap pa ng ibang tindahan. Doon pumapasok ang loyalty, steady ang customers, at steady ang kita. Ginagawa ko rin na maayos ang trato ko sa kanila. Simpleng bate, konting usap, minsan konting consideration, maliit na bagay, pero malaking epekto sa relasyon. At ang maganda sa suki system, hindi ka araw-araw naghahabol ng bagong customer. May mga tao ka nang siguradong babalik, kaya mas predictable ang benta mo araw-araw. Kaya kung gusto mo ring lumago ang sari-sari store mo, tandaan mo ito, huwag ka lang magbenta ng produkto, mag-build ka ng tiwala. Subukan mo rin yung ginagawa ko dahil sa negosyo, ang tunay na nagpapalago, hindi lang dami ng customer, kundi yung dami rin ng repeat buyers. At number 5, dapat may extra services. Isa din sa mga sikreto para lumago ang sari-sari store ay ang pagdadagdag ng extra services. Hindi ka lang dapat umaasa sa benta ng paninda. Dapat nag-o-offer ka rin ng mga serbisyong kailangan ng tao araw-araw tulad ng load, GCash at pagbebenta ng tubig. Simple lang ito pero sobrang lakas ang hatak nito sa customers. Isa rin ito sa napapansin ko kaya lumakas ang tindahan ko. Ganito ang madalas na nangyayari. May pupunta para magpa-load. Habang nandun siya, mapapabili pa siya ng kape, snacks o iba pang paninda. Ganon din sa GCash. May magka-cash in o cash out. Tapos may dagdag na benta pang pwede nilang bilhin. Ibig sabihin, hindi lang isang source ng kita ang meron ka. Dumadami ang paraan kung paano kumikita sa iisang customer. At isa pa, dahil sa extra services, mas nagiging kumpleto ang tindahan mo sa paningin ng tao. Hindi na sila pupunta sa iba. Dahil nasa iyo na halos lahat ng kailangan nila. At ang maganda dito, maliit lang ang puhunan sa simula, pero tuloy-tuloy ang dagdag sa kita. Kaya kung gusto mong lumago ang sari-sari store mo, huwag ka lang magbenta ng produkto, magbigay ka rin ng serbisyo dahil minsan ang nagpapalaki ng kita hindi lang yung binibenta mo, kundi yung mga serbisyong ino-offer mo. At bago ang number 6, kung bago ka lang dito at bago pa mahuli ang lahat, baka naman pwedeng pakipindot ng subscribe button. Malaking tulong na ito para sa ating channel at para lagi ka ring updated sa mga susi sa pagyaman videos. Maraming salamat! At ang number 6 na sekreto at isa sa pinaka nagpalaki ng sari-sari store ko ay nagre-reinvest ako ng kita. Isa ito sa pinakamalaking sekreto kung bakit unti-unting lumaki ang sari-sari store ko hanggang maging mini grocery. Sa halip na ubusin ang kinikita ko, binabalik ko ito sa negosyo. Kapag may tubo ako, hindi ko agad ginagastos. Ginagamit ko iyon para dagdagan ang paninda, magdagdag ng bagong produkto o palakihin ang inventory ko. Ang kita na hindi nire-reinvest ay hindi lalago, kundi mauubos din yan. Habang dumarami ang paninda ko, mas dumarami rin ang choices ng customer. Mas nagiging kumpleto ang tindahan, kaya mas dumadami ang bumibili. At dahil mas maraming bumibili, mas lumalaki pa ulit ang kita. Paikot-ikot lang ang growth. Unti-unti, napansin ko na hindi na lang basic items ang meron ako. Nakakapaglagay na ako ng mas maraming klase ng produkto hanggang sa dumating sa point na naging mini grocery na ang tindahan ko. Hindi ito biglaan, kundi pa unti-unti, pero tuloy-tuloy. Kaya kung gusto mo ring lumaki ang sari-sari store mo, tandaan mo ito, huwag mong kainin ang lahat ng kita mo. Dahil ang tunay na sekreto ng paglago ay yung kakayahan mong ibalik ang pera sa negosyo mo para mas lalo pa itong lumaki. At ang number 7 naman ay hindi ako nag-o-overstock. Alam mo, may mga sari-sari store na parang puno nga ng paninda pero hindi naman lumalaki ang kita.
Isa sa pinakamalaking sikreto ay dapat iniiwasan mo ang overstock. Hindi ka dapat basta nagdadagdag ng paninda dahil lang mukhang maganda o mura ang offer. Timbangin mo muna, mabilis ba itong mabenta? Kailangan ba talaga ito ng mga customer? Kasi ang totoo, ang sobrang paninda na hindi gumagalaw, hindi yan asset, kundi liability. Para ka lang naglagay ng pera sa isang lugar na hindi kumikita. Nakastock lang siya, walang galaw, walang balik. Parang tinapon mo na rin ang pera mo. Habang tumatagal, mas delikado pa. Pwede pang ma-expire, masira, o tuluyang hindi na mabenta. Kaya ang ginagawa ko nung maliit pa ang tindahan ko, sakto lang ang stock, yung kaya ko lang paikutin. Mas okay na laging nauubos at nagre-restock kaysa punong-puno nga pero walang galaw. Kaya tandaan mo ito, ang dead stock ay patay na pera. At kung gusto mong lumago ang sari-sari store mo, siguraduhin mong bawat produkto kumikilos at kumikita. At nakakatuwang umabot ka hanggang dito dahil ibig sabihin seryoso ka talagang palaguin ang sari-sari store mo. I-comment mo naman sa ibaba kung taga saan ka para alam ko kung hanggang saan nakaabot ang videong ito. Maraming salamat! At ang number 8 at panghuling sikreto ko ay regular ang pag-check ko ng expiry. Isa sa mga sikreto kung bakit tumagal at lumago ang sari-sari store ko ay dahil regular akong nag-check ng expiry ng mga paninda. Simple lang ito, pero sobrang importante. Kasi kapag hindi mo binabantayan ang expiration dates, may mga produkto na bigla na lang hindi na pwedeng ibenta. Sa tindahan ko, ginagawa ko itong habit. Regular akong nag-iikot sa paninda. Chine-check ko kung alin ang malapit ng ma-expire. Kapag may nakita ako, inuuna kong ibenta, nilalagay sa harap. O minsan binabawasan ko ang presyo para lang gumalaw agad. Inaayos ko rin ang display. Yung mas malapit ma-expire, nasa unahan. Yung mga bago, nasa likod. Para siguradong nauuna silang mabenta. Kasi ang totoo, hindi lang sa benta na susukat ang kita, kundi sa kung gaano mo iniiwasan ang pagkalugi. Kaya kung gusto mong lumago ang sari-sari store mo, huwag mo lang bantayan ang benta. Bantayan mo rin ang expiration. Dahil minsan, ang maliit na bagay na hindi mo napapansin, yun pa ang unti-unting sumisira sa kita mo. Kung napansin mo, wala naman talagang magic sa negosyo. Pero may mga tamang diskarte na kapag ginawa mo ng tuloy-tuloy, siguradong iiwas ka sa lugi. Yan ang sikreto kung bakit ang dating maliit kong sari-sari store ay lumaki at naging mini grocery store na. Hindi ito tungkol sa laki ng puhunan, kundi sa tamang paghawak ng pera, tamang pagpili ng paninda, at tamang sistema sa araw-araw. Kaya kung may sari-sari store ka o plano mong magtayo, subukan mong isa-isahin ang mga sikretong ito at i-apply mo sa tindahan mo. Dahil sa huli, ang tunay na nagpapalaki ng negosyo ay hindi swerte, kundi ang diskarte. At kung nagustuhan mo itong video ay huwag mo namang kalimutang i-like at i-share. At pindutin mo na rin ang subscribe button para kapag nag-a-upload ako ay mapapanood mo kaagad. At hanggang dito na lamang muna naway nasa mabuti kayong kalagayan. Laging tatandaan, ang utak nyo mismo ang susi sa pagyaman. Goodbye.